Good evening po sa bawat isa. Malinaw po ba yung audio ko? Okay naman po, naririnig naman po. Okay po. So ngayon pong gabi Opo. tayo po ay magpapatuloy po sa atin pong gawain ng Bible study. So salamat po sa bawat isa na nakadalo po or kasama po natin ngayon sa gawain natin at patuloy po natin isama sa panalangin mamaya ang mga kapatid po na papunta pa lamang po ngayon. So ngayon po para po sa pagsisimula ng ating gawain, tinatawagan ko po si Tita Flor para po manguna sa atin pong opening prayer. Sige po. Magandang gabi po sa bawat isa. Naririnig po ako. Magandang gabi po. Tayo po ay dumulog sa ating Panginoon sa ating gawain ngayong gabi. Dakila at makapangyarihan naming Diyos, maraming salamat po sa araw na ito na pagising pa lamang namin sa umaga ay nandun na yung pagpapalang buhay na kaloob mo sa bawat isa. Maraming salamat sa pag-iingat. Maraming salamat sa biyaya na aming tinatanggap. Patuloy na dalangin po namin na yung gawain ito ng pag-aaral ng iyong salita ay maging kalugod-lugod sa iyo. Gamitin mo po ang aming mga kapatid na siyang magdadala ng mabuting balita para sa aming pag-aaral na ito. Bigyan niyo po yung wisdom sa kanila upang maipahayag ng naaayon po sa inyong kalooban ang bawat salitang bibitawan nila para sa aming pagbubulay-bulay at para maisapamuhay po namin ito ng naaayon din po sa kagustuhan ninyo. Maraming salamat sa mga taong gagamitin mo at dalangin dinudulog po namin yung pag-iingat ninyo sa aming mga kapatid na pauwi pa lamang. Nawa Lord ay makasama po namin sila sa mga saglit pang darating. Patuloy po na ang biyaya ninyo ang aming patuloy na pinagpapasalamat. Maraming salamat po. Gabayan niyo po kami sa mga sandaling darating. Tinataas po namin ito sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po, Tita Flor, sa pangunguna po sa panalangin. Before po tayo mag-start sa atin pong official na Bible study ngayon, ay magkaroon po muna tayo ng short recap or review po sa ating nakaraan na Bible study. So, tayo po ay nagpatuloy po sa pag-aaral ng libro natin pong sinusundan na may title na You Can Change. So, nasa topic po tayo na Why would you like to change? Last week po, inaral po natin yung part 1 ng why would you like to change sa pangunguna ko po. So, meron po tayong tatlong points na inaral po noon na mga maling dahilan kung bakit gusto po nating magbago. Una, to prove yourself to other people. Pangalawa, to prove yourself to God. And last po, to prove yourself to yourself. So, ang tamang dahilan po ng pagbabago na kailangan ng puso or kailangan ng bawat isa ay ang para sa Diyos at para sa layunin ng Diyos para sa ating buhay. Meron din po tayong tatlong application na iniwan po last week sa atin pong Bible study. Una po, have the right view of God. Tingnan natin ng tama kung sino po ang Diyos sa ating pong buhay. And then pangalawa, have the right view of yourself. Tignan natin kung ano po ba yung pwesto or yung situation natin sa harapan ng ating Panginoon at kung sino po ba tayo bilang kanyang anak at isang lingkod. And last po, have the right view of gospel. Magkaroon po tayo ng tamang pagkaintindi, pagkaunawa at application po ng magandang balita sa atin pong mga personal na buhay. At ngayon po, tayo po ay magpapatuloy sa atin pong Bible study at magpapatuloy po tayo sa part 2 ng Why Would You Like to Change? A book po na You Can Change. At tayo po ay pangungunahan ni Tita Che, ni Cherry Pascual, Tita Cherry Pascual, and ni Ate Cynthia. So, sa inyo na po ang stage, maaari na po kayong mag-start. Good evening po sa lahat. So, para po sa pagpapatuloy ng ating online Bible study na may title po na Why Would You Like to Change? Kami po ni Sis Cherry ang naatasan ngayon na mag-facilitate po ng ating Bible study na yun nga po, na may title po na Why Would You Like to Change? Actually, part 2 na po ito ng last week po natin na Bible study na pinangunahan po nila Ate Sha. So,
bilang pagbabalik po or refresh lang po, yan yung nasabi po ni Ate Charlene kanina, na nasama ko din po sa aking PowerPoint. Mag-share screen lang po ako. Ay, sorry. Wait lang po ah. Di po ako makapag-share. Wait lang po. Kuya Aaron, di ako makapag-share. Hello, ate. Makisend na lang po atin ng PowerPoint pin nyo. I-flash ko na lang po. Ay, sige po. Sa messenger na lang. Thank you po. Habang naghihintay po tayo, siguro kumanta muna si Kuya TV para sa atin. Sige po, buksan po natin yung ating mga hymnal. Okay na pala po, game na po pala. Okay na. Okay na po yung Okay na PowerPoint. po. Thank you po. Nasend na po. Kala nyo po atrasan po. Sorry po. Ang pangalan pag tinawag. Kuya Aaron, send na po. Yan. So, okay na po. Slide number 2 na po tayo, Kuya Aaron. So yan, bilang review po, ito po yung 3 puntos na atin po napakinggan from Ate Cha kanina lang. So ito po yung 3 wrong reasons kung bakit gusto natin na magbago or bakit natin gusto ng pagbabago. So yan nga po, yung first is to prove ourselves to God. So maaaring gusto nating magbago para lang ma-impress yung Panginoon or para mapagpala tayo or para maligtas tayo. Second is to prove ourselves to other people. Ito naman po yung para ma-impress ang ibang tao na hindi natin pinapakita kung sino talaga tayo. So third is to prove ourselves to ourselves. So gusto po nating magbago upang maramdaman natin yung kasiyahan sa ating sarili. So ito po yung 3 na maling dahilan kung bakit natin gusto magbago. So to continue with, next slide po. We don't change so we can prove ourselves to God. We were accepted by God so we can change. God gave us a new identity, and this new identity is the motive and basis for our change. So hindi po tayo nagbabago upang patunayan yung ating sarili sa Diyos. Hinagap po tayo ng Panginoon kaya nagbabago tayo. Binigyan tayo ng Diyos ng bagong identity or pagkakakilanlan. At itong bagong identity na ito, yung nagiging motibo at nagiging batayan natin para sa ating pagbabago. So tayo po ay tinawag na maging kung ano tayo. Hindi ito tungkol sa pag-achieve or pagkakaroon ng isang bagay upang ma-impress, magpa-impress tayo.
Ito po yung tungkol sa pagsasabuhay ng ating new identity or bagong katao natin na ibinigay sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So next slide po. Yan. Sino po ang pwede po kayang makabasa ng 2 Peter chapter 1 verses 3 to 9? Maaari po bang pakibasa? Sige po, babasahin ko po. Sabi po sa 2 Peter chapter 1 verses 3 to 9, tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo mamuhay na maka-Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas kayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan, sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos, sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinagayaman, ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay hindi mawawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Ngunit kung wala sa inyo ang mga ito, kayo ay parang bulag at hindi nakakakita at nakalimot na nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. Thank you po, Pastor. So ito pong talata na ito ay patungkol sa tagubilin sa mga tinawag at pinili ng Diyos. So si Pedro po ay nagsasalita dito tungkol sa pag-shape or paghubog, pagbuo ng pagkakakilanlan ng mga Kristiyano. Ang sabi po sa talata, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ay tumanggap po tayo ng mga bagay na magtuturo sa atin upang makapamuhay tayo ng makadiyos. Na kung saan pinagaloob niya sa atin yung kanyang mahalaga at napakalaking mga pangako. So sikapin po natin na tayo ay mamuhay ng may kabutihan. So sabi nga po sa verse 6, sa inyong kabutihan ang kaalaman, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan, sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos, sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid, sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. So sa 8 to 9 po, ang sabi ay, kung ang katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman, ang inyong pagkakilala sa Panginoon ay hindi nawawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Ngunit kung wala sa inyong mga ito, kayo ay parang bulag at hindi nakakakita at nakalimot na nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. So yung mga dakila at mahalagang pangako po, yun yung humuhubog sa atin. Yung pong new identity natin, yung nagbibigay daan sa atin na maging katulad ng Panginoon. Ang paglago sa kabutihan ng Diyos ay nagsisimula po sa pananampalataya sa mga pangakong iyon. So, tingnan po natin yung tatlong paraan kung paano ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa ating bagong pagkakakilanlan o new identity at alamin natin kung paano ito nagbibigay sa atin ng motibasyon para sa pagbabago. So, first po ay we are a child of the Father. Second is we are the bride of the Son. And third is we are the home of the Holy Spirit. So, next po. First po ay we are a child of the Father. So tayo po ay anak ng Ama o anak ng Diyos. So basahin po natin ang Galatians 4 verse 4 to 7. Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang na isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y maituturing na mga anak ng Diyos. At dahil kayo'y mga anak ng Diyos, sinugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. Ginawa na kayo ng Diyos na mga anak at hindi na mga alipin at kung gayoy, kayo'y mga tagapagmana niya.
So dito po sa Galatians 4 verses 4 to 7, napakalinaw po na tayo ay itinuring ng mga anak ng Diyos at ginawa niya po tayong tagapagmana. Kung saan maalala niyo po yung sermon po ng ating poging-poging pastor 2 weeks ago regarding po sa doctrine of adoption. So tayo po ay tagapagmana at pinili po tayo upang maging bahagi ng kanyang pamilya. Sinugo po ng Diyos ang kanyang anak upang bilhin ang ating kalayaan. Hindi na tayo mga alipin na may master or amo. Ngayon, tayo po ay mga anak na ng Diyos. Hindi na natin kailangang mag-worry or mag-alala tungkol sa pagpapatunay sa ating mga sarili dahil sinasabi ng Diyos na tayo ay kanyang anak, ikaw ay aking anak. So wala na din tayong spirit ng fear or yung spirito ng takot dahil may spirito na nag-uudyok sa atin na ang sabi po dito ay sumisigaw na ama, ama ko. So hindi na natin din kailangan mag-alala or mag-worry tungkol sa hinaharap dahil ginawa na po tayong tagapagmana ng Diyos. Kahit lahat ng kanyang yaman ay sadyang atin pong makakamtan. So next slide po. Sa Romans 6:15 to 23, so basahin ko lang po ng mabilis. Ngayon, malaya na ba tayong nagkasala dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi na sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sinumang inyong sinusunod, kayo nagiging alipin nito, maging ito ay kasalanang hahantong sa kamatayan o ang pagsunod sa Diyos na hahantong sa pagiging matuwid. Ngunit salamat sa Diyos, kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taus-pusong sumunod sa katotohanan na nasa aral na ibinigay sa inyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katuwiran. Gumagamit ako ng karaniwang pangungusap dahil sa inyong likas na kahinaan. Kung paanong pinailalim ninyo noong una ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala. Isuko ninyo ngayon ang inyong sarili bilang alipin ng katuwiran para sa mga banal na layunin. Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katuwiran. Ano ang napala ninyo sa mga bagay na iyon, ikinahihiya ninyo ngayon? Kamatayan ang binubunga ng mga iyon. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo ay isang buhay na banal at ang binubunga nito'y buhay na walang hanggan. So before po tayo ay mga alipin ng kasalanan, ang sabi po dito sa talata, ngayon tayo ay mga anak na ng Diyos. So isang kamangmangan kung tayo ay patuloy po na mamumuhay bilang mga alipin at hindi bilang mga anak ng Diyos. Ang kalayaan po ay hindi nangangahulugan na maaari tayo muling magkasala. Iyon po ay hindi kalayaan. Iyon po yung pagbabalik natin sa pagkaalipin natin from sin. For example po, yung isang alcoholic, hindi po ba, na pinasok po sa rehab. So after several months, naging free na po siya from his addiction. Hindi niya po sasabihin na, sa wakas, free na ako from my addiction sa alak. Hindi po yun, na pwede na siyang uminom ulit. So hindi po yun yung kalayaan. That's returning back to his old addiction or slavery, hindi po ba? So tayo po ay pinalaya na mula sa kasalanan. At ngayon po ay hindi na po tayo alipin ng kasalanan. Ngayon po ay alipin na po tayo ng katuwiran. So next slide po. Ayan, we were slaves of sin and now we are children of God. So as a motivation po para po sa ating pagbabago, lagi po nating isipin na hindi na po tayo namumuhay bilang alipin, but namumuhay na po tayo ngayon bilang anak ng Diyos. So ito po yung unang paraan upang magkaroon tayo ng strong motivation sa pagbabago na lagi po nating isipin na tayo ay anak ng Diyos. So second po, next slide po, is we are the bride of the Son. So ang sabi po sa Ephesians 5:25 to 27, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos. Matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita,
Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito, walang anumang dungis ni kulubot man, banal at walang anumang kapintasan. So the church is the bride of the Christ. So sino po ba yung tinatawag na church? So tayo po yun, di po ba? Tayo po yung mga Kristiyano na tapat na sumasampalataya po sa Kanya. So ginamit po dito yung bride to describe yung pong current status natin sa Panginoon. So habang nandito po tayo sa lupa, tayo po ay engaged sa Panginoon hanggang sa pagdating po ng araw na makapiling na po natin siya. So iniibig po niya tayo, minamahal niya tayo, nilinis niya tayo, at iniligtas niya po tayo sa tiyak na kapahamakan. Yung ating pong relasyon sa ating Panginoon ay isa pong ugnayan ng pag-ibig. So ito po yung isang union, isang exclusive union natin sa Panginoon. It is a relationship with love. So tulad po natin na mga asawang babae, di po ba? We commit ourselves sa ating pong mga asawa sa pamagitan po ng mga pangako ng kasal o yung covenant of marriage. Tulad din po ng pagpapahayag ni Jesus sa atin sa pamagitan po ng kanyang mga pangako o yung kanyang mga covenant promises sa atin. So next slide po. So yun nga po, ang sabi po, the church is the bride of Christ. He has loved us with infinite love, giving Himself for us on the cross. Minahal tayo ni Kristo. Siya po yung partner natin. Kaya nabubuhay po tayo para sa Kanya. Iniibig niya tayo kahit na tayo po ay hindi karapat-dapat sa Kanyang pag-ibig. So, He has loved us with infinite love. So, next slide po. Yan po yung ating third and last po na motivasyon ng ating pong pagbabago. Dahil po yan kasi we are the home of the Holy Spirit. Tayo po ang tahanan ng banal na Espiritu. So sa 1 Corinthians 6:18-20, basahin ko po. Iwasan ninyo ang imoralidad. Ang ibang kasalanang nagagawa ng tao ay hindi nakakasira sa katawan. Ngunit ang gumagawa ng imoralidad ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan, sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. So sabi po dito, tayo po yung banal na tahanan ng Diyos. Yung ating pong katawan ay siyang banal na templo ng banal na Espiritu. At ang katawan na ito po ay nakalaan upang maparangalan natin ang ating pong nag-iisang Diyos. So paano po natin mapaparangalan ng Diyos kung walang pagbabago sa ating buhay? Yes, we are in the process of sanctification. Nasa lifetime process tayo ng pagbabago patungo sa Christ-likeness. Binigyan niya po tayo ng new start, bagong simula at bagong buhay. Ginawa niyang tahanan ng ating mga puso, ang ating mga buhay. So, ginawa niya pong templo ang ating pong mga buhay. So, next slide po. The Holy Spirit has cleansed and washed us. Now, we are the holy place of God. Ang buhay po natin, ialay natin sa paglilingkod natin sa Diyos. Dahil binago ng banal ng Espiritu yung buhay po natin. Ang banal na Espiritu, ang siya rin pong naglinis sa atin. At siya rin po yung nagawa na gawin niyang templo yung ating pong buhay. So ito po yung mga paraan kung paano ang ating bagong pagkakakilanlan o yung ating pong new identity ay magsilbing matibay natin na motibasyon para po sa pagbabago. So una po, we are a child of the Father. So don't live like a slave when you can live like a child of God. Huwag po tayong mamuhay na tulad ng isang alipin. Bagkus tayo po ay mamuhay tulad ng isang anak ng Diyos. Second po, we are the bride of the Son.
Let's live out our new identity to be what we are, being a pure, devoted, and loving bride of Christ. Sa buhay po natin ang ating bagong pagkakakilanlan ng ating new identity na maging kung ano tayo, isang dalisay, isang tapat, at nagmamahal kay Kristo. And the last po ay we are the home of the Holy Spirit. Our role is to live out our new identity, being a holy temple of God. So bilang Kristiyano, sa buhay po natin yung ating new identity na maging isang banal na templo ng ating pong Panginoon. So next po ay si Ate She ang magpapatuloy. Thank you po for listening. Good evening po. Naririnig po ako. Yes po, Tita Che. Good evening po. Thank you po. So ito po ang next natin na pag-uusapan po ay freedom and love. Bago po ako magpatuloy ay nais ko po muna magdalong sa bawat isa. Tayo po bang lahat ay malaya na? Laya na. Laya. Salamat po. So next po. So yun po ang sabi po sa Romans 6:14, for sin shall no longer be your master because you are not under the law but under grace. So malinaw po na tayo ay mga alipin ng kasalanan, wala po kalayaan. Pero pinalaya po tayo ni Kristo nang tayo po ay sumampalataya sa Kanya as our Savior. So next po. Sabi po sa Marcos 8:34-37, pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, ang sino man nagnanais sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang sino man nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ba may babayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? So dahil po mahal natin si Kristo, tayo po yung kanyang bride. So sinabi po niyang follow me, hindi po mamaya, hindi bukas, kundi every day, all the time po ay susunod tayo sa kanya. At kasama rin po sa pagsusuko natin sa kanya yung atin po mga desires, plans, purpose, feelings, thoughts, time, and treasures. So next slide po. So ngayon po tayo ay invited po sa dalawa pong handaan. Feast of God and Feast of Sin. So yung una po, ayan po, dalawa po yan. So sa lahat po ng oras, kailangan po nating mamili kung saan po tayo handaan aatin. Sa handaan po ng Panginoon o sa handaan po ba ng kasalanan. So next po. Sabi po sa Isaiah 55:1-2, sinabi ni Yahweh, narito ang tubig, kayong mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay lumapit din dito, bumili kayo ng pagkain at ito'y kainin ninyo. Bumili kayo ng alak at gatas kahit walang salaping pambayad. Bakit gumugugol kayo ng salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Bakit ninyo inuubos ang perang kinita sa mga bagay na sa inyo ay hindi nagbibigay kasiyahan? Makinig kayong mabuti sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasasarap na pagkain. So ito po ang mga invitation sa atin. Ang sin po ay marami pong ipinapangako, kaya all the time po ay humingi po tayo sa Panginoon ng wisdom, guidance, para po ma-discern po natin yung tama o mali. So ang kasalanan po ay hindi nakapagliligtas, pansamantala, hindi rin po libre. Sumisira po ng mga buhay, relasyon, pag-asa, at kamatayan po ang kapalit. Pero sa Panginoon po, ang kanya pong handaan para sa atin ay nakakasatisfy. Nagdudulot po ng kagalakan. At higit po sa lahat, ito po ay libre. Regalo po niya para sa atin.
So ngayon po, saan tayong handaan aatin? So next slide po. So the key is our motive. Sa kay Ate Charlene po, last time nag-ano po siya ng mga survey, meron po siya mga tinanong na mga tao kung bakit po gusto nilang magbago. So napansin ko lang po ay mga nakapokus po sa kanilang sarili. So muli po, gusto po ba nating magbago para ma-impress po si God? So sabi po ni Kristo sa cross, it is finished. So wala na po tayong dapat patunayan sa Panginoon. So pangalawa po, to impress people. Yung mga tao po sa ating paligid, gusto po natin silang ma-impress. So hindi po tayo dapat ma-conscious sa standard ng sanlibutan. So sa halip po, lagi nating isipin kung ano po yung layunin ng Panginoon sa ating buhay. Sabi po sa Roma 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban, sa gayon magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Roma 12:2 po. So panghuli po, to feel good about yourself. So ito po yung panghuli. Sa pride po ito. So hindi po nalulugod ang Panginoon sa taong mapagmataas. So sa lahat po ng nangyayari sa ating buhay, dati po tayong may mga bisyo, masasamang pag-uugali. Sa lahat po ng milestone sa ating spiritual life, ang credit po niyan ay sa Panginoon. Hindi po sa atin ang credit. All glory and honor belongs to God. Sa mensahe po ni Pastor Allen nung pong 2 weeks ago, so yun po ulit, about adoption sa atin ng Panginoon. So hindi po simple adoption, hindi po madali yung pag-adapt. Sa lahat po ng adoption process, compliance po sa requirements. Nangyari po lahat yung adoption sa atin ng Panginoon from His end. Hindi po dahil meron tayong ginawa. So yung para po tayo kanyang maampon. So yung tatlo po na yan ay mga maling motibasyon. Sa halip po, dapat po tayo may focus sa bago nating identity kay Kristo. So tayo po ay nilikha ng Diyos ng Panginoon na kanyang kawangis. At si Kristo po yung best example na dapat nating tularan. Na bagamat po siya ay Diyos, iniwan po niya ang comfort zone dahil sa pagmamahal niya sa atin. Next slide po. So pang wakas po, as our reflection, we are God's masterpiece. Sabi po sa Efeso 2:10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos sa pakikipagkaisa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya nung una pa man upang gawin natin. So yun lang po. Maraming salamat po. Back to you, Ate Charlene. And what? Comment pala. Sorry po, na-comment po pala ako. Ayun po, thank you po ulit Ate Cynthia and Tita Cherry sa panguna po sa amin ngayon sa atin pong Bible study. So magkaroon po muna tayo ng short review or recall about po sa mga tinuro or pinangunahan po sa ating lesson ni Ate Cherry or ni Tita Cherry at ni Ate Cynthia po. Una po kay Ate Cynthia. Sabi po dun ni Ate Cynthia, God gave us new identity and that is our motive and basis for our change. So tayo po ay binigyan ng Panginoon ng new identity para po magbago. So sabi po doon, sikapin nating mamuhay ng buong kabutihan and meron po 3 ways na iniwan po sa atin kanina na sinasabi po ng Bible tungkol po sa atin pong pagbabago. Una po, we are a child of the Father. So sinabi po yan sa Galatians chapter 4 verses 4 to 7. So anak at tagapagmana tayo ng Diyos. We were slaves of sin and now we are children of God. So yun din po yung sabi ni Ate Cynthia. Pangalawa po, we are the bride of the Son.
So, ipinakita ang tamang relasyon po natin sa Diyos dito po sa point na ito. And partner po natin ng Diyos, sabi din po ni Ate Cynthia, and He has loved us with infinite love. And last po, we are the home of the Holy Spirit. So, excuse me po, we are in process of sanctification. So, sinabi din po yun ni Ate Cynthia kanina. Nilinis tayo ng banal na espiritu. So, ialay po natin ang buhay natin para po sa Diyos. And next po yung kay Tita Cherry, sabi po ni Tita, tinanong po niya tayo kanina kung pinalaya na daw po ba tayo. Kasi po yung point ni Tita, nasa freedom and love. So, sabi po ni Tita, pinalaya tayo ng Diyos sa mga kasalanan na mayroon po tayo sa ating pong buhay. So kasama po nun ang pagsunod po natin sa Diyos all the time. Sabi po ni Tita Cherry, part po yun yung desires natin, yung plans natin sa buhay, yung feelings natin. So kasama po yun sa pagsunod po natin sa Panginoon. Nagpakita din po si Tita Cherry kanina yung about sa feast, yung sa God or sa sin, saan daw po ba tayo patungo. Pero ang pinaka-point po ay yung handaan na para po sa Diyos dahil regalo po yun ng Diyos para sa atin. Handaan ng Diyos, regalo, tapos yun po yung pinaka-the best para sa atin. And nabanggit din po ni Tita kanina yung about po sa adoption na ang Diyos po ang gumawa ng way para po tayo ay kanyang ma-adopt. And sabi din po ni Tita sa pinaka-last part, we are God's masterpiece. So yun po yung recall natin sa atin pong naging Bible study ngayon na pinangunahan po ni Tita Cherry at ni Ate Cynthia. So, thank you po sa pangunguna po sa amin ngayong gabi. So, announcement lang po. Announcement lang po natin before po tayo mag-end. So, magpapatuloy po ang ating Bible study series na You Can Change next Tuesday po. Ang ating pong next facilitator ay si Tita Chit at saka po si Ate Tiny. Ang kanila pong topic ay how would you like to change? So, pagpapatuloy po ito. And batiin din po natin ang atin pong mga birthday celebrants ngayon pong November. Today po ay birthday ni Ate Kim. So, happy birthday po Ate Kim. Saan po dyan si Kuya VJ, si Tito Nitoy, and si Kuya Timmy. So, happy birthday po sa inyo. And next po, announcement po sa darating po ulit na Sunday ay magkakaroon po ng Women's Fellowship para po sa mga kababaihan. So, ang devotional leader niyo po ay si Tita Cherry. So, andyan po si Tita Cherry. And next po, sa susunod naman po na Sunday sa 29 ay para po sa mga shepherds ay magkakaroon po tayo ng ZPM. So, ito po ay right after celebration na po. And sama din po natin sa prayer ang Elder Hill sa kanya pong preparation sa preaching sa darating po na Sunday. So, kasama po pala or kasabay po pala ng Women's Fellowship po sa darating na Sunday ay yung Men's Fellowship. So, magkasabay po yung fellowship po natin na yun. So, ayun lamang po at may ipi-play daw po na video po si Kuya Aaron after nito.
Yan po, thank you po. So ngayon po, para po sa ating pong pangwakas na panalangin ay tinatawagan ko po si Tita Chit. Tita Chit, nandiyan po ba kayo? Naririnig niyo po ba ako? Okay po, mukhang, ayun po si Tita. Hello po. Hello Hello po, po. Tita. Yes po, naririnig na po ako. Yes po. Sige po. Sige po, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming amang nasa langit, salamat po muli Panginoon sa iyong kabutihan, sa iyong pagpapala. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa patuloy niyong pag-iingat sa amin Panginoon. Salamat din po sa gabing ito na muli Panginoon ay nakapag-aral po kami ng inyong mga salita Panginoon. Salamat po sa mga facilitator na ginamit niyo po ngayong gabi. Si Ate Cynthia at si Ate Cherry po, Panginoon. Salamat po sa buhay nila. Naway patuloy niyo po silang i-bless at bigyan ng wisdom po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na patuloy kayong nangunguna sa amin at dalangin din po namin na patuloy na bigyan ng wisdom, Panginoon, ang susunod na magiging facilitator. Panginoon, dalangin ko po na patuloy niyo pong gabayan at patnubayan, Panginoon. Dalangin ko din po, Panginoon, na sa gabing ito, Panginoon, kayo po ang magbantay sa amin, Panginoon. Nawa nga po ay maging maayos po ang lahat. At ang mga kasama po namin na ang mga kapatid po namin na hindi namin nakasama ngayong gabing ito, nawa sa mga susunod na araw ay makasama po namin at gayon din po sa mga kapatid namin na pauwi pa lang, patuloy na pag-iingat po sa bawat isa. Salamat po Lord sa iyong kabutihan at ito po muli ang aming samot dalangin sa tanging pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Thank you po sa bawat isa. Good evening po. Thank Thank you you po. po. Thank you po.